teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin itataas ang banal ng ngalan mo. Hindi ka magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin itataas ang banal na ngalan mo. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat, laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibigay, ano pang mahihiling, purihin ang Panginoong Jesus. Humingi ka at ikaw ay bibigyan, kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Hanapin mo at iyong masusumpungan. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibigay, ano pang mahihiling, purihin ang Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoong
Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoong Jesus. Good morning Yes, po sa good morning, ating lahat. Jesus. At narito na naman ang isang pagkakataon na tayo magkakasama-sama at patuloy na magbibigay luwalhati sa ating Panginoon. At siguro naman kilalang-kilala nyo na aking mga kasama Yes. ngayon, ha? Lalo na yung mama dun sa kabila. Okay. Sige po, bago tayo magsimula ay manalangin tayo. Tawagin natin si Minister Arnold para sa isang maikling panalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Purihin ka, kataas-taasang Diyos Ama sa langit. Purihin ka sa iyong kadakilaan, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong pag-ibig sa amin. At higit sa lahat, purihin ka, Lord, sa pagkatawag mo sa aming lahat sa umagang ito. Sa pagkapili mo sa umagang ito. Lord, once again, we are here to be of service to you, Father God. Use us this morning to express your greatness, your goodness to everyone, Father God. Bless our lips. Put the words on our mouth, words that are needful to our listeners, Father God. And of course, we ask for your double portion of your anointing to be upon us. Thank you, Father God. May your name be glorified today in this occasion, Father God. And again, we bring you back the highest praise, highest glory and honor. This we all ask and pray in the mighty name of your Son, Jesus Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen. Ayan, syempre naman, pababatiin natin ang ating dalaginding. Magpakilala na rin sa mga hindi nakakakilala. Meron pa bang hindi nakakakilala dito? Sige. Ayan. Good Bate morning. ka. Sige po. Good morning, Jesus. Ayan. Ako po si Meg Pangilinan, anak po ni Minister Arnold at ni Sister Lisa Lisa Pangilinan po. Ayan. Binabati ko po si Nanay Celine na laging Si nanonood. Tsaka yung mga tito-tita ko rin po. Pinsan. Hello po, mga pinsan. At syempre din po yung mga kapwa-youth ko rin po na nanonood. At siguro, pati na rin po yung mga tinuturoan ko pong children. Ayan, hello. Good morning, Jesus po. At darating ang panahon, ang babatiin niya yung mga estudyante na niya. Ayan, bati rin naman ang tatay, syempre. Hello. Kung maalala niyo yung ganong greetings, ano? Ganon yung greetings natin doon sa Inspiration. Yan, yung Okay. radio program natin sa USA. Yun. Yes. Hello. Si Brother Tom yun. Kaso umuwi na kay Lord yun eh. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Sa aming mga kapatid na patuloy na sumusubaybay ng ating programang Awit ng Pag-ibig. Anong version to? Hindi naman CSM version nakaraan, di ba? Hindi. Ano to? Patriarch version to. With matching CSM. Halo-halo na. Halo-halo na. Nag-evolve yung program. Yes, nag-evolve. Kasi si Lord full of surprises at hindi siya, He's not a boring God. Mga changes, pagbabago. Kung ano yung pangangailangan. Ano. Magandang umaga po sa ating lahat dyan. Umaga sa mga taga-Pilipinas. Sa ibang lugar, gabi, tanghali, hapon. Kung ano man oras nyo pinanood to, binabati namin kayo sa isang a blessed day to all of us. Ayan. Yeah. So, nagpapasalamat kami sa mga suporta ng ating mga kapatiran. And patuloy na, sabi nga nung iba, naku, brother, hindi namin nami-miss yan kasi ang dami naming natututunan. Yes. Ano? And these are not just the young people, but even the adults na sabi mo Amen. na, siyempre, mga may edad na yun, pero marami pa rin natututunan. We learn di ba? from the young ones. Oo, talaga nga. So, ano to sabi nga, hindi lang pang sports pa, kumbaga. So, siguro ngayon, pisahan natin, kasi normally, tinatanong ko yung magulang. Tatanungin ko na yung, kasi teacher naman to, teacher ito. Teacher Meg. How would you describe your dad? Sa matagal na panahon. You're now how old? Ano po, 22 years old, magta-23 po this Oo, year. pero mukha siyang 12, no? True po. Baby face. Ayan. How would you, siguro, it's either how you describe your dad or how would you describe your relationship with your dad?
parehas na lang po sagutin ko po. Kasi siguro po pag tinatanong po ako kung paano ko po i-describe si Daddy. Feeling ko mag-agree po lahat talaga. And yung mga members. Kasi si Daddy po, masabi ko pong sobrang maasikaso. As in, lagi pong may almusal, parang kung hindi man po nakakaalmusal, yun po ay dahil sobrang napagod po talaga siya ng gabi. Pero araw-araw po yan, walang almusal. May almusal, ayan. Ang ibig sabihin, walang humpay po na lagi po talaga may pagkain. Tapos, ayun din po, as much as possible, kung kaya niya po akong mahatid sundo sa school, sa LRT, Manila na po pala ako, pero yun, gagawin niya po. At saka, kahit po yung mga members, alam ko po, kapag pupunta po sa bahay, talagang hainan niya po ng pagkain, naayain niya po kumain, titimplahan ng kape. Kaya alam ko naman po na, tawag po dito, na mag-agree po kayo lahat, kasi si Daddy ay napaka-maasikaso. Yung sa relationship naman po namin ni Daddy, masasabi ko po na, ano bang i-describe? Pero okay po yung relasyon namin ni Daddy kasi open po ako kay Daddy, open din po sa akin si Daddy. Tapos nagkakaintindihan naman po kami. Ganun, parang okay naman po. Paano ba? Ano bang pagde-describe? Pero ayun po yung parang naisip ko po kung itatanong niyo po ang relasyon namin parang ni double Daddy. cards din kayo. Opo. Nakikiano din po siya sa mga kaibigan ko yan, mga sa whatever dude po yung tawag kasi po namin yung tropahan po namin dito sa loob ng Comfy. May pangalan. Pero ayun po, kahit po yung yun, masasabi niyo po sila Andrea, sila JB, sila Ate Angela. Sila din po, kapag nakakasama po namin si Daddy, parang katropa-tropa din po namin. Kapag si Mama din po, kasi nga po madalas po pala, sa bahay po namin natambay. Kaya po pala, na-realize ko bigla. Yeah. Kaya hindi sila aloof kaya po, sa amin. opo. Ayun nga lang po, nung nagka-work-work namin, sana lang po sila. Ayun. So sa madaling salita, hindi siya yung parang aloof na dad, no? Siya yung kahit na nga sa ganyang edad, nakikidabar cards Anong din ganyang sa mga edad? barkada. Anong ganyang edad? Opo. Ano ba yung edad? Nung ikaw ay binata pa, Ako? binata ka pa, tapos siyempre iniisip mo isang araw, magkakaanak ako, Hindi, yung asawa ko magkakaanak. magkakapamilya ako. Ano yung vision mo na nung araw nung binata ka na alam mo, nakita mo ngayon sa pamilya mo? Okay. Napakalaki na impluwensya ng parents ko sa amin. Sa ano ko ngayon, malaking impluwensya yung relationship namin sa bahay kasi ganun din sa bahay. Mas gusto ng parents namin na yung barkada namin ang pumupunta sa bahay namin kesa kami yung dumayo. Yon. Kasi ang parents ko, very accommodating din sa mga kaklase namin, sa mga kaibigan namin. Hindi sila yung parents na talagang very strict na, ikaw bata ka lang, ganyan ka lang. No. So kung anong merong atmosphere sa family mo ngayon, it's just a duplication kung anong merong kayo noon. It's the same atmosphere that No, I'm doing what's the advantage? Kasi malaki rin gastos yan kasi doon gagawin. Just kidding. Pero Oo. Yung gastos, hindi. Hindi. I'm just kidding. It's more of, siyempre, andun sa bahay, ibig sabihin yung hindi yung kagaya sa ibang bahay na hindi ba na tahimik, na ganyan. Sa inyo, sa inyo hindi. Hindi. Kumbaga sa gusto ko masaya lagi yung bahay Gusto ko ako'y pinupuntahan. Ayoko ako'y pinangingilagan. That's the word. Ayoko na ako'y pinangingilagan ng kapwa ko. Lalo na ng mga barkada. Lalo na ng mga barkada na. At saka yung mga kasama ko dito sa compound. Alam nyo yan, mga kapatid. Sabi nga ng anak ko, alam nyo ho yan. Kasi welcome ako. Kung ano yung pagkain ko sa bahay. Especially sa coffee. Yan, expertise ko yan Coffee, pang-call. Kape tayo, ganyan. Naalala ko yan kasi... I don't know, I really feel good in doing that. No. But you wake up at what time in the morning to do that? Okay. Depende sa pasok ni Meggy. Pagka siya'y alas 4 ng umaga na madaling araw, gumigising ako alas 3. Hour before. Maski pa ako late matulog, i-alarm ko yung telepono ko para makapag-prepare. Is this the same for your AJ? Pareho? Of course, both of them. Pareho yung aking pagtrato sa kanila. Walang pagtatangi.
So, how would you compare your dad with other dads? Hindi naman para to criticize, pero what's the big difference masasabi mo sa yung dad mo with the other dad? Kasi usually, the other dads, ito yung allowance mo, di ba? Huwag kang gagawa ng ganyan, di ba? So, ano ang, hindi may diferensya ako, ano yung diferensya? What's the difference with the other dad? Ayun po, siguro po, yung sa akin po, ako po kasi, di ba mostly po, yung ibang mga bata, parang hirap din yung kung paano magkaroon ng open communication sa tatay. Kasi siguro, ewan ko po kung stereotyping to, pero yung kapag nakikita po natin yung mga tatay, di ba, parang hindi malapitan, in a way po na sa mga problema, kung may dinadamdam, ganyan, ganito. Parang hindi po, mas mostly po sila, di ba po, sa nanay, ganyan, kasi mas po, empathetic. Usually, di ba? Sa nanay. Siguro po sa akin po, daddy po, nalalapitan ko po kasi talaga siya kapag, may problema, tas open. Siguro ayun po yung nakikita ko pong difference na, most dad po, siguro po sa mga kakilala ko po, hindi po dito sa loob ng comfy, pero siguro po yung sa mga friends ko po sa labas, ganun po. Kaya strict, yun po, yung pagiging strict. Si daddy naman po, hindi naman po siya ganong strict. Pero yun nga po, yun din po. Ayun po. Paano kung let's say meron kayong argument? Alam nga naman hindi kayo nagkakaroon ng differences. Meron. You can give an example kung saan sabihin mo na, parang ayaw ng daddy ko ito. So how were you able to resolve it? Siguro po yung in a way na minsan po, yung thinking ko po, na palagay mo tama ka, palagay mo mali siya. So how do you handle it? Hindi ko po kasi tinitignan minsan yung argument namin na may tama or may mali. Minsan okay. po kasi po alimbawa po kapag kami po ni daddy may dinidiscuss lang po na problem po ganyan ganito. Parang isasabihin niya po sa akin yung point niya. Tapos naiintindihan ko po yun, parang nagigets ko yung mostly po kasi kapag ako po yung kapag may pinag-uusapan po kami na argument, parang yung gusto ko lang po is magets din niya po yung point ko. Ganun. Parang yun na po yung gusto ko, nagkakaintindihan po kami. Pero ako naman po kasi, yung tipo na tao na lagi po talaga ako nagre-reflect sa lahat ng action kapag may ginawa ako. Sa lahat ng nangyayari sa akin, nagre-reflect po talaga ako. Ganun. Kaya minsan, halimbawa po, kunyari na lang po, may ginawa po akong pagkakamali. Tapos sasabihan po ako. Tapos, sasabihan ko lang po yung side ko, yung naramdaman ko, ganyan ganito. Pero, deep inside ko po, alam ko po na may mali ako, ganyan ganito. Parang na-process ko na po siya. Like, gusto ko lang po talaga. Feeling ko mostly na mga kabataan, makaka-relate din, na gano'n na minsan gusto lang nila ng maririnig sila. Ganun po. So, ayun po. So, may maganda kang sinabi kanina na sabi mo, hindi ako dun sa ako ang tama, siya ang mali, o siya yung tama, ako ang mali. Kundi binabalanse mo siya, no? Na papaanong mariresolve, correct me if I'm wrong, mariresolve na hindi ito matatapos sa relationship namin na masisira, kundi ito yung relationship na patuloy na lalago in spite of the differences ninyong mag-ama, hindi ba? Yes, naman. Ay, paano kung talagang, dumating ka na ba sa point dun sa inis na inis ka talaga sa kanya. Kaya, alam mo yun, yung point na minsan may dumadanas tayo ng gano'n na dumating ka ba sa point na hindi talaga, alam mo yun, nagigigil ka. Opo, pero minsan po kasi pag gano'n po na na-frustrate po ako, ang solusyon ko po dyan, iiyak po ako. Pero hindi po sa harap na daddy. Parang after nun, tatahimik na lang po ako. Hindi po kasi kapag feeling ko po na parang hindi ako naririnig gano'n. Parang hindi ako napapakinggan kung hindi ako naintindihan. Na po ako nun, parang magsa-stop na ako. Hayaan ko na lang po. Tapos ako na lang po, ipaprocess ko po sarili yung sa emotion ko. Pero yun nga lang po yung katumbas nun, iiyak po ako. Tapos after nun, okay naman po. Ako po kasi yung tipong hindi naman po kasi ako nagtatanim talaga ng sama ng loob. Parang hindi ko po kaya. Parang minsan pa nga po, ang nagiging result is, nakukonsensya po ako na parang may ganun nangyari na hindi pagkakasunduan or what. Mas more on ganun po ako kaysa sa nagtatanim po ng sama ng loob. Ayun na po yung solusyon. Tatahimik po ako, tapos hayaan ko po sarili ko i-process yung sarili ko pong emotion. Si Minister Arnold, ikaw naman yung inis na inis, no? Itong batang to, how do you handle that sa'yo?
Okay. Tatay ka kasi Yes. normally sa old school pag tatay ka, sa ayaw at sa gusto mo sumunod ka. Yes. Ay, alam mo, may mga Dapat ganun. So, ganon, ano. pwede mo naman sabihin yun in a harsh way or whatever. How do you do that? Okay. Thank you, Lord, at nandito na tayo. Kasi dapat yon talaga yung sinasabi mo. Sa ayaw niyo sa gusto, dahil ako'y tatay, sundin ninyo. So, Dapat supposed to be na ganon. oo. So, but anyway, I thank God kasi meron kami talagang forum wherein we can talk. But that forum is our family altar. Before the breaking of the word, bago kami matulog noon. Every day to? Yes, it's an everyday, Bago kami mag-pray, bago ko i-share yung word na binigay ni Lord, sasabihin ko yung issue. So you address the issue. Yes. Hindi nyo tinatago, hindi nyo dinideny. Yeah. Okay. At pagka naman sinasabihan ko itong mga batang to, hindi talaga nawala. Talagang, we must try to understand what they are saying. Inuunawa ko kaagad yun. Iniisip ko. And of course, with the help of the Lord, guided by the Holy Spirit. Laging, yun naman ang aking prayer kay Lord na Lord help me to understand. Kasi talagang minsan talaga, kaya nagka-clash. Kasi parehong hindi nagkakaintindihan. Pero, just to be open. What do you mean just to be open? Yung bang, buksan mo yung pang-unawa mo, unawain mo rin. Para kang putting your shoes. Okay. Yun. So, papakiramdaman mo, paparamdaman naman ni Lord yung sinasabi niya na hindi siya naintindihan. Naiintindihan ko sila. But, sinasabi ko, bilang, sabihin natin, mahaba na yung nilakbay ng panahon, marami na tayong karanasan, anak, kaya ko sinasabi sa yan, dahil may mga previously lang pangyayari, that it's possible to happen again with that kind of, Attitude. ganyan. At sasabihin ko, hindi naman talaga totally kayo ganyan, but in advance, I'm telling you, para meron kayong picture, para bang wala na, hindi nyo sasabihin na hindi ko kayo sinabihan, na pagka nag-fail sila, meaning to say, nga pala, sinabi na sa amin ni Daddy. Totoo yun Just an information for them, yun yung reason kung ba't kinakailangan sinasabihin. But regarding understanding, I really try to understand them doon. Kasi naging bata rin ako Oo. Minsan nga kasi, isang napapansin ko nga, minsan parang nagkamali yung bata. Hindi ba sabi ko sa'yo, parang I told you so. Na parang minsan, parang anticlimax na kasi nangyari na yun, di ba? Yeah. So, mas maayos talaga na bago dumating dun sa, wag nang dumating dun sa, hindi ba sabi ko sa'yo? Kasi big sabihin, may nangyari hindi maganda. So, ang point is, pag-usapan, and then, yun nga, sabi mo, open mind, and para bang sinasabi mo, tignan mo yung aking side at tinitignan ko naman yung side mo. So, walang para bang yung, ang tawag doon, yung self na, hindi, ako ang tama, ikaw ang mali. Sabi nga niya, Punta tayo sa medyo mas controversial. Ano ang say ng papa mo about love life? Sa akin naman po, alam ko naman po si Daddy, may tiwala din naman po siya sa akin. And yung mga panahon na nag-aaral pa po ako, basta sinasabihan niya lang po ako na huwag pabayaan yung pag-aaral. So, ayun, okay, hindi naman po siya mas maikpit pa po si Mama. Lagot ka. Si Mama po, pero din naman po, naman po sila, guided naman po ako with Mama and Daddy po about doon. Hindi naman po silang super, harsh. Saya. So, anong stand mo doon? Let's say, super hard. Hindi super hard. Sa love life ng anak mo kay babae, kay AJ sa kanya, how do you address this? Pumaling naman sa akin, Ha? Pumaling naman ngayon. Siyempre. Okay. Actually, maayos naman yung paalam niya. Comedy pa nga yung pagkakapaalam ng kanyang manliligaw. Manliligaw, tama ba yan? Yung manliligaw ang nagpaalam sa'yo? Yes. Ay, ang ganda. Kasi umuulan ba noon? Nagpahatid. Inihatid natin sa may kasi naulan. Wala ako nung... Hindi. Hindi ako sinama. Latang hindi po nila ako sinama. Kasama ka noon Nandun ba ako may doon? sasabihin. Hindi matandaan yun. Sabi ka noon. Daddy, may sasabihin si...
Oh, see, remember noon, ikaw nagpaalam, daddy may sasabihin. Pero alam ko parang may time na umalis ako ata sa kotse. Basta nung nagpaalam yun, Oh, nando sige ka, na. ikaw nagsabi sa akin, ay di, alam kong yun ang gagawin, pero parang ginawa kong biro. Sabi niya, sasabi na, ako'y magpapaalam. Yan yung lalaki. Yung lalaki, sabi niya gano'n. Sabi, sige, baba ka na. Akala kong sasabi, bye-bye. Bye-bye. Bababa na ako. Ito na yung aming subdivision na tinitirhan. Okay. Sige, okay lang. Hindi, hindi ba? Manliligaw daw. Sige, basta tapusin niyo yung pag-aaral niyo. Make that relationship as an inspiration. Yeah, inspiration sa inyong pag-aaral. So, hindi yung mga usual reaction na, mabata pa ninyo. Kasi Wala. tapusin niyo na yung pag-aaral. Bakit ganun ang iyong... Kasi, balik-rin mo ang mundo. Talagang yun eh. Mhm. Oo, huwag ka maging kontrabida. Basta, kasi isa pa, the word is trust. Totoo yan. Nandun yung pagtitiwala ko sa anak ko kasi na-expose na sa Word of God. They know their position, they know their stand as Christians, at alam ko hindi nagkukulang ang youth ministry regarding those matters. Hindi, totoo yun, Siguro, in whatever relationship, especially sa families, especially sa mga bata, yung bang paramdam mo sa kanila, ma-realize nila na no matter what, nagtitiwala ako. No? Yung confidence ng isang magulang na, I know I can trust you with this. Kasi nga, ang nangyayari, minsan, dahil for whatever reason, pag may mga ganong sitwasyon, especially love life, ang tendency is mag-react negatively. Lalong magwawala eh. Lalong nagwawala. Sabi nga, lalong pinipigil, lalong nanggigigil. Di ba? Kaya nga sinasabi rin sa atin ng Word of God na, Ama, huwag mong, do not irritate your children to the point na, yun na nga, yung relationship nyo magkakaroon ng clash because of that. So, napakaganda na open communication kayo talaga Open communication. And what is it about, if there's one word na pwede mong sabihin, ay, daddy ko yan. Isang word lang, pahihirapan kita. Masama, pag sinabi mo, narinig mo yung word na yun, ay, daddy ko yan. At bakit? Siguro, yun na unang pumasok sa isip ko, understanding. Understanding. Daddy. Ayun. One word lang po, di ba? Explain ko ba? Talaga? Talaga? So, kaya siguro itong anak mo, sabi nga, ito yung lagi nakangiti, laging, wala siyang kumbagang struggle na matitindi. Kasi he knows there's someone who would be able to understand. Hindi para kampihan or anything. But kahit na ano pang mali, maiintindihan at kumbaga may kakampi ako. No? Parang sabi nga ni Lord, if God is with me, who can be against me? So you are like our dad in heaven na no matter what. Hindi naman tayo para sabihin na ang tawag dito, yung i-spoiled or anything like that. But it's more of, yun na nga yun ang isang, sa mga interview ko sa mga anak at saka magulang, meron ako isang nakikitang strength ng relationship na yun, na no matter what, tatay kita, no matter what, anak mo ako, and no matter what, naiintindihan at maiintindihan mo ako. So just avoid the conflicts in the family, Because conflicts will come. Yes. Definitely, there will be conflicts between, lalo na, generational gap, Iba yung values natin. In a sense na iba yung pinanggalingan natin, iba rin ang values nila ngayon na, in a sense din, dahil sa kanilang pinanggalingan. So may nagka-clash at nagka-clash. Pero as long as naroon yung katatagan ng relationship, it will always work Would you have the same attitude pag nagkapamilya ka na sa mga anak mo? Ay, ako po. Oo. Hindi, tatay mo. Tingin ko po, opo, kasi, kasi parang patunay na nga po yung etong family po namin, yung relationship po namin sa isa't isa. And nakita ko po sila daddy, and nakita ko po yung outcome po sa akin, or sa amin ni kuya. And ayun po, possible din po na yun din po yung igagawin ko po kung paano po sila daddy. Kasi may pattern ka. Now, why did I ask that question? Kasi nga,
kung saan tayo nanggagaling, doon tayo humuhugot. No? So, what we're saying here is, if you create that kind of family atmosphere, na, like what we are talking about, ang bilis, hindi naman mabilis, madali ang transition ng mga bata sa susunod na buhay na haharapin nila. Because, kumbaga, meron silang pinaghugutan. No? Siguro sa akin, it's medyo may diferensya kasi alam ko noon, mamalo. So talagang palong mali. Hanggang maging Kristiyano akong ama, and then I realized na, teka, hindi sinabing gulpihin, sabi paluin. No? So to the point na, alam mo yun, ganun pala yun, alam mo. Pero kasi, yun ang tama noon eh. So ang maganda sa family relationship ngayon, Christian family relationship, is may pattern ba? May sinusunod ka na masasabi mong naging maganda yung resulta sa pamilya ko. Gusto kong ulitin ito sa aking pamilya. Hindi ko natatanong, ilan gusto mo maging anak? Wag na yan. Okay. So, one experience na masasabi mong, siguro tatanong kay Minister Arnold dito, one experience hindi lang as a father, kundi head of the family, dumating ka ba sa point na parang, kasi may mga Kristiyano umaabot sa ganung point. No? Parang bilang tatay, parang suko na ako, parang ayoko na yata. As a father, hindi as a worker, ha? Yeah. As a father na dumating ka sa point na, ayoko na, suko na ako talaga. Siguro connected din naman to sa pagiging worker mo. Yeah. How did you deal with that, if ever you went through that? I really praise and thank God. Okay. Na bago ako napunta sa ganitong sitwasyon ng buhay, na as a family man, nakarinig na. Siguro kung wala ako kay Lord, magkakaroon ako ng ganong expression. Mm-hmm. But I really thank God na pag dumating na tayo sa, I may say it's the saturation point. Tama. Feeling saturated ka na, whatever, ganon. Dahil nauna na nga yung Word of God. Mm-hmm. Ano ha? Yes, dumadating sa ganong puntos. But, ang naging pagka doon na, kasi alam na natin kung saan tayo pagsukdulan no? Talagang promise, down on your knees. Kasi alam na natin na everything is beyond our control. Correct. The first thing that we should know, brothers and sisters, that everything is beyond our control. That's why we really need God. That's why we cannot be apart from Him. Kasi hindi natin kaya. Aminin natin, hindi natin kaya. Ngayon, pag kinakaya mo, talagang masasaturate ka. Masasaktan ka. Masasaktan ka lang. Sisigaw ka. Pero dahil thank you, Lord nga, talagang wala eh. Talagang thank you, Lord eh. Talagang siya yung ating pinaghuhugutan eh. Oo. Maganda yung sinabi mo eh. Sabi mo, you fall down on your knees. Down on our knees. Alam mo, ibig sabihin nun, Minister Arnold, worship eh. Yes. When you come to the point of saturation, the best remedy talaga is to worship. Yeah. To acknowledge the sovereignty of God na ikaw pa rin, hindi ako, hindi ko kaya ito. Minsan kasi yung pride natin, di ba? Parang pagka hindi nga alam ang salita ng Diyos o hindi naintindihan, parang, hindi, kaya ko to. Kaya, alam mo, may mga naririnig akong gano'n, pipilit na, kaya ko to. Makita mo, nagulong-gulong na, nagkalahat. But they, in a sense, parang they don't want to acknowledge na the sovereignty of God na may Diyos na talagang dapat nakilanlanin na may control nito. Kasi pagka yung wala nga, parang para bang, kaya doble pagod, doble hirap nga. Kasi nangunguna din yung self, ayaw makita na sila'y talunan. Yun. Ayaw aminin. So parang pride na rin yun eh. Kaya nakakadagdag ng pressure sa kanya. Naku, ano na lang sasabihin? No. Wala, hindi naman talaga natin kaya eh. We are nothing without the Lord. Totoo yun eh. The key is humility, pero
pagkakulang nga sa pangunawa ng salita, ba't ako susuko? Kakayanin ko to. Para bang, meron pa nagsasabing, kung saan ako bumagsak, doon ako babangon. Parang makandang pakinggan. Pero ang sinasabi ng taong yan, kung saan ako nagkakamali, pipilitin kong ayusin itong maling to on my own. No, walang masama Ito doon. nga ang naalala ko, Mami. Mami Ligaya, Mami. Marami akong napulot sa Mami Ligaya sa mga ulang-ulang mga comfy members. Sabi ng Mami, figure out ka ng figure out. Kamukat-mukat mo, disfigured ka na. Totoo yun. Yeah, don't try to figure out. Oh, minsan nga yung problema, lit-lit lumaki dahil ayaw mong Copy-figure out mo. Copy-figure out. Na-disfigure ka na. Ate, abay ganun eh. Ikaw, dumating ka na sa ganung point. Kasi usually, mas madrama ang buhay nila minsan kasi first time nilang madadanas. Dumating ka ba sa point na sinabi, ayoko na. Ayoko na maging anak. Hindi. Ano po ba? Kasi ayaw na maging ate. Ayaw na maging anak. Ano po ba? Hindi, you know, whatever it is na point of, sa Kristiyano, point of surrender. Pero sa mundo, point of surrender, pigang-piga na ako. Parang tinatry ko naman, alam mo yung ganyan. Pero have you come to that point and what did you do about it? Iniisip ko nga po natatandaan ko po doon, sinabihan po ako nung kaklase ko na, ay yung kasama ko sa intern, kasama ko po sa intern, tapos parang tinanong niya lang ako, kasi parang may pinagdadaanan po siyang problema. Tapos tinanong niya po ako, dumaan ka na ba sa time na yung parang sobrang ka na, tapos hindi ka na hindi mo na ma-function, hindi ka na gumanon po siya. Tapos nagtaka ako, nag-isip ako, sabi ko, hala, hindi pa. Sabi ko, hala, wag mong sabihin niya, mamaya dumaan ako sa ganyan, ganito. Kasi pag iniisip ko po talaga, yung parang, siguro po may mga times po, syempre, na nalulungkot, nababurn out sa pero, thank you, Lord, kasi hindi dumating sa point na parang yung parang gusto talaga sukuan ang buhay. Parang, thank you, Lord, kasi super laki ng tulong ng Word of God po talaga. Kasi every time na dumadaan po ako sa talagang pagsubok, titingin po talaga ako sa Bible. Tira ko sa Lord, bigyan mo naman ako word, ganito. Tapos thank you, Lord. Si Lord, nagbibigay po talaga ng word na makakapagpa-comfort sa'yo. O kaya naman po, bigla-bigla kapag may youth, yung word na parang tamang-tama ka doon, ganun, thank you, Lord po. Yung siguro down po siguro ako nung time na, alam mo ni Daddy, yung nawala si Percy. Yun po talaga yung super... Liliwanagin ho namin kung sino yun. Sorry. Hindi mo pala, yung mga taga dito lang nakakilala. Sino yun? Pusa ko po yun na super... di ba po, kung sa tingin po ng iba, baka, ano ba yan, pusa lang pala. Possible po na sa iba, ganun yung tingin. Pero hindi po talaga ako cat lover dati. Pero ayun, siguro yun po yung pinaka-down na down po talaga ako na to the point na hindi po talaga ako nagko-function. Tapos parang, kwento ko po ba yung mga naranasan ko? Kasi dumating, hindi ko rin po, ito po siguro yung gulat na gulat ako nangyari sa akin. Kasi hindi ko po siya ine-expect na mararanasan ko yung gano'n. Hindi mo ine-expect na ganyan na magiging reaction epekto mo. po. Kasi sabi nga, pusa lang di ba? Opo, pusa. Naiyak po ako ganyan-ganito. Pero dumating po sa point nun na, nag-intern po ako noon. Galing po ako Las Piñas, uwian, biyahe, 3 sakay po. So, may isang beses po nung pag nagre-relapse po kasi ako, ang bait po kasi ng pusang yun, tapos parang, sige di. Kasi yung pusang yun, helpless. Medyo ang itsura niyan, for you PWD siya, hindi, CWD siya. Cat with, Cat with disability. Kasi po yun na-farbo nung kitten pa siya. Pero matutuwa kayo sa itsura ng pusang yun, kamukha ni Garfield yun. Oo, kamukha nga. Tapos hindi siya nangangalmot, hindi siya nangangagat. So, what's this thing na very strong yung reaction mo nung mamatay? Yung cause of death, ang mabigat doon. Yung ba yun? Opo, yun ayun. yun. Pero, Na hindi normal yung cause of death ng pusa na yun. Talagang, nung nakita nga na nagbi-bleeding yung pusa, sabi ko, wala na to. Ito, sobra. Sabi, Daddy, dali natin sa ospital. Sa loob ko, mabuhay pa kaya to. Pero dahil mahal ko rin yung anak ko, ayoko nang... Kasi alam niyo po, personally, si Maggie po, meron siya nung bata pa.
Pag yan ay umiyak, nangingitim. Parang kulang lang mag-pass out. Okay. Kinakapos ng hilinga. So, kaya hindi ko masyadong pinipressure din itong batang ito. Meron siyang tendencies na gano'n. Na pagka sobrang iyak, sobrang hurt, umiiyak yan. So, paano mo na-resolve yan? Ayun, edi, eto na nga po. Pero yung dumating nga po ako sa time na, yung kapag nasa jeep nga po ako, na ano po ako, nagsi-space out, nagugulat po ako, nandun ako sa, tawag dito sa lugar. Kung di pa po sasabihin nung jeepney driver na, ano na, SM na. Tapos 2 beses pa po siya nasa tricycle. Buti po yung tricycle, alam niya po kung saan yung comfy. Tapos na ano po ako, parang nag-reflect ako, sabi ko, ano to? Ba't ko nararanasan to? Bakit parang nagaganto ako? Tapos nung time po na yon na parang, nung unang araw naman po, nung nabanggit na nga po na wala na nga po yung pusa ako, naiyak ko na po, nandun po si daddy, kinomfort niya po ako, pati si mama. Tapos, pero po syempre, yung araw, hindi naman po agad-agad makaka-move on. Nag-relapse po, ganyan-ganito. Tapos nung naranasan ko po yun, iniisip ko, sabi ko ba kala daddy, ganyan-ganito. Pero ayun po, ang resolve ko po, inopen ko po kay daddy yun. Sabi ko, di, may naranasan akong ganito, ganyan-ganito. Hindi ko alam bakit ganito, nagpe-pray na. So, pinag-pray ko yun. Sabi ko na, gusto ko mag-heal, ganyan-ganito. Tapos, thank you Lord, kasi may mga, syempre po, ang sandingan po namin, si Daddy, inaano niya po yung Word of God. Nag-share po siya sa akin, na nagbigay po ng comfort at peace po sa akin. And thank you Lord po, simula po noon, nakapag-function na po ako, nakapagawa na po ako ng lesson plan nung araw na yun. Nung nangyari nga po yun, hindi po ako nakagawa ng lesson plan. Tapos kinabukasan, wala po yung instructor ko. Kaya sabi ko, thank you Lord, nandiyan ka pa rin talaga. Pero yan, yung mga simple ways Ang na sinabi ko kasi sa kanya, there's nothing permanent in this life. Yan. Yung mga importante sa buhay mo, pwedeng mawala yan. Correct. Ang nakita ko kasi dito na napakaganda, yung may trauma siya, that's a trauma, no? And yet, hindi niya sinarili, shinare niya sa someone whom he can trust. Balik tayo dun sa trust. Na kapag meron kang tao na mapagkakatiwalaan, na alam mo hindi ka i-judge, para pusa lang di ba? Parang, pero binigyan ka niya ng, lalo na yung Word of God, na higit na nag-healing, no? In terms of, pag may trauma, kailangan ng healing, Hindi na yung kung ano-ano pa man, kundi the Word of God will always bring healing, no? Meron tayo isang ka-sister, siya may trauma, nanginginig siya pagka may certain situation na hindi maganda. Itong anak niya, pumutok yung transformer dun sa lugar nila. So, nagkaganon. Tapos, every night, hindi na nakakatulog. Hindi na nakakatulog. And the kid is about 7 years old. Babae, no? So, sabi niya, ang kinakatakot niya, kasi nagkaroon ako noon, ganun ako, kaya ang anak ko magiging ganun din. Alam mo yun, yung parang 1 + 1 = 2. Sabi ko, sa tao, yan. Pero sa Kristiyano, hindi. Kasi meron tayong pwedeng gawin. So I ask her, every night, basahan mo ng Bible. Every night, basahan mo ng Biblia. So I met her last Thursday. Sabi ko, kumusta na? Sabi niya, okay na po. Hindi na siya nanginginig. Kasi pag nanginig, hindi na makahinga. Siguro sabi nga, nangingitim. No? So nakita natin na ang dami na yung nakitang maganda, no? Na I can go to my dad at hindi sabi, para yan lang, no? Hindi dapat minimenos ang emosyon ng anak, Kasi unang-una, yung anak hindi naman naintindihan yung dinadaanan niya, kaya nga lumapit sa'yo, tapos may minus-minosin mo. So, ang maganda is appreciate na unang-una, lumapit yung anak mo sa'yo. Try to understand. No? And then at the same time, he helps, in this case, mag-ama, you help in the healing process. At yun po ay napakahalaga sa mga young person. Kaya nga sabi kanina ni Dalaginding na tawag ko, pakinggan nyo naman kami. So minsan akala natin, sige, naririnig na kita. Ano gusto mo sabihin? Hindi ba? May mga ganun tatay Nakinig, inunawa, nilagay sa puso, tumulong na magkaroon ng healing. At dahil doon, yung relasyon ninyo, mas lumalim. Parang sinasabi mo sa sarili mo, kahit anong mangyari, pwede kong lapitan to. One more thing, Brother Ernie. Minister Ernie. Ang nakita ko rin doon, hindi mo pwedeng ikumpara yung sarili mo sa anak mo. Correct. Yung sabi mo, kaya ko to. Parang kakayanin din niya yan.
iba't iba tayo ng naturalesa. Alam mo Same tawag thing. doon? Respeto sa tao. Yes, that's the word respect. Kasi minsan, same thing apply to other people. Na wag mong isipin na, Minsan, ikaw kakayanan mo. Kakayanan, parang Hindi, ganun. para yan lang. Parang yan lang, gaganon ka. Pero Oo. hanggang doon lang siya eh. Oo. Di ba? Totoo yun. So, napakaganda po ng nakikita natin dito na kaya natin pinag-uusapan hindi parang konsensyahin yung ibang mga tatay or nanay. Kundi, look at it again. No? Hindi naman natin pwedeng pilitin ang tao sa ayaw. Pero yun na nga, isang maganda daw na resulta ng awit, nagkakaroon sila ng realization na meron pa palang other side, Yes. meron pa palang other option, na kasi nga naririnig natin, kwento mo lang, ito, may naririnig kang ibang kwento at ang kwento ay galing sa mga taong nasa Panginoon. Although nagkakamali pa rin naman, di ba? Pero Yes. naroon yung, ay may option 1 pala, may option 2, option 3. Na possible pa rin pala Ayan. ganito. Ayan. Thank you, Lord. So, kakantahan tayo ngayon ng tatay. Ayan. Ako ba? Oo, syempre. Hindi ba Tatay, siya yung hindi, mamaya pa yan. Pinalis Okay. siya. Sige. Thank you, Lord. Mga kapatid tayo. Anong aawitin mo? Naalala mo? Thank you, Lord. Thank you. Talagang wala nang dadakila pa kundi ang ating Panginoon. Amen. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pag-ibig mo walang mali. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago magpakailanman. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo sa akin di nagmamaliw magpakailanman. Dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo sa akin di nagbabago, Panginoon. Dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo sa akin di nagmamaliw magpakailanman. Dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago, Panginoon. Thank you, Thank you, Lord. Totoo, no? Isang garantiya ng ating buhay Kristiyano, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So, break muna tayo. July 12 ngayon. 2025. Ayan, samahan mo ako, Minister Arnold. Sister, happy birthday to Uy! Sister Auring de las Alas. Happy birthday. And then, who else? Brother Joseph
Makalagim. Makalagim. Sister Audrey Dimaano. Uh-huh. Sister Arlene Bishop. And Brother Jimmy Singyan. Happy birthday po sa And bawat isa enjoy sa your atin. day. Brother Bong, pasok. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday. birthday. And enjoy your day, brothers and Ayan. sisters. So, ang sarap ng kwentuhan namin dito. Alam mo yun, pag may ganitong kwentuhan, kasi para bang lumiliwanag, kung ako yung nanonood ha, lumiliwanag yung parte ng buhay ko na may pag-asa pa pala, may pwede pa palang ayusin. Yes. Kasi may sabi, ay naku, yan na yan. Wala na. Wala Hindi na, po. ganyan na yan. Sa grasya ng Diyos, kahit nasabihin Laging mong may too pag-asa. late o ano pa man yung nangyaring gulo, basta yan ay ibinigay mo sa Diyos, ay garantisado po yan. True. Yan. So kami naman ay medyo zero in kay Dalaginding. Kasi nung araw yan ang tawag sa mga ganyang edad, Dalaginding. Ayan. Anak, ano yung ano mo? Life verse mo? Yung life verse ko po yung life verse ng lahat. Jeremiah 29 verse 11 po. Okay. Yung for I Okay. know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. You're 22 now, so nung matanggap mo yan, mga ano ka, graders o high school? High school pa lang po talaga. Ito na po yung life verse ko po. Paano nabuhay sa'yo yan? Yung, specific po siguro yung, grade 9. Kasi ito po yung mga time po na nag-iisip ka na po kung ano po yung gusto mo pong i-take sa college or sa senior high po muna, tapos next po is yung sa college. Kaya ano po ako nun talagang pinag-iisipan ko po mabuti kasi syempre alam ko po na parang hindi naman po super literal, pero po yung ite-take mo sa college mo, yung magdidikta din talaga ng future mo, yung magiging future work mo, ganyan-ganito. Kaya Totoo. super, po ako noon, talagang, overthink ko po na, dalawa po kasi yung gusto ko po. Ano yung isa? Ay, culinary. Opo. Kasi na-share ko na rin po ata yun dito, na gusto ko rin po talaga mag-culinary po. Pero, in-instill po sa akin ni Lord na pwede kang mag-aral magluto sa bahay. Pero ayun po, talagang mas, umangat po ang kagustuhan ko pong maging guro. Okay. So, ayun po. Anak, if there's one situation na sasabihin mong, ay, ito na talaga yung pinakamasayang sandali ng buhay ko. Pag nangyari ito sa buhay ko, I'm sure hindi yung para manalo sa loto, no? So, yung bang sabi mo na, siyempre, may mga dreams ka. You're a young person, so marami kang aspiration. Pero ano yung sabihin natin, pinaka-aspire mo na, pag ito nangyari sa buhay ko, ay talagang, Lord, ang saya-saya ko na. Hindi rin man dahil mag-aasawa ka na, no? Okay. Sige, ano yun? Bata pa lang po kasi po ako, pangarap ko po talagang pumunta po sa Paris, France. Mag-ano? Paris. Paris, France po. Makita yung Eiffel Tower. Gusto ko rin po yung travel po talaga sa ibang bansa, ganito. Ayun po, siguro po yung pinaka-peak po kasi alam naman po natin, mabigat po sa bulsa ang pagpunta sa Lalo na mga Europe na France. country. Kaya siguro po, ayun, marami po akong gustong puntahan na bansa, pero yun po yung naisip ko kasi alam ko po yun yung pinakamahal. Pero ayun po, siguro po yun. So, parang sa'yo is pag yung dream mo na yon ay nangyari talagang super saya ka na. Opo, pero pwede po may isa pa po. Ay, sige, go. Wala naman bayad. Siguro po yung isa pa rin po kapag
na-spoil ko na po sila mama. Kasi po yung una po para sa akin po. Siguro po yung para naman po kila mama pati kila daddy. Pag na-spoil ko na po sila na kapag malay niyo po, di ba? By God's grace. Kasi Thank you, Lord. si daddy po, pangarap niyo po kasi magkakotse talaga yung sarili. Meron naman po yan. Ay, meron na po palang binigay si Lord. Pero malay niyo po, pangalawang kotse. Ayun. Pero, ayun po, basta mas spoil po yung magulang. Thank you, Lord. Kasi hindi yan sinabing supportahan. Sabi niya, may spoil. Ibig sabihin siksikliglig at umaapaw yan. Yes. So, napakaganda kasi later on, we'll talk about this generation, yung observation, mga... Isang napansin ko, no, parang may mga bata ngayon na parang obligasyon ng mga magulang ko na pag-aralin ako. Pero wala akong obligasyon na suportahan sila. Bakit yun ang pangarap mo sa parents mo? Sa akin po, ayun nga po, ang dami ko pong, sa generation po namin, medyo mulat po kami. Nalimot ko po yung tawag po doon yung nagpapalaki ng anak. May mga magulang na pinapalaki yung anak para yung anak, sila po yung bubuhay sa kanila. Di ba? May mga ganong mindset po na uso po ngayon na parang yung mga anak kaya parang medyo... ino-obligay yung mga anak na... Parang okay. puhunan yung Opo. ginagawa. Ayun, parang gano'n po yung nakikita po natin sa social media na nangyayari naman din po talaga sa iba. Sa akin naman po, ako po talaga, kahit hindi po sabihin nila daddy, sinasabi ko po kila daddy na kapag ako nagkatrabaho, gusto ko po magbigay sa inyo, ganyan to. Pero si daddy po, lagi niya po sinasabi na hindi, yung nyo, sa inyo yan, huwag nyo kami isipin. Ganun po yung mindset ni daddy na super thankful po ako. Kasi ayoko naman po i-compare yung sarili ko sa ibang tao, pero alam ko po na yung mga ibang kabataan ngayon, hindi ganun yung mindset ng kanilang mga magulang. Kaya super thankful po ako. Kaya po siguro may ganun po akong heart. Kasi yung kung paano din po kasi kami pinalaki nila daddy, pati ni mama, yung pagmamahal nakita po namin, yung pag-care, po yun yung sa anak, dun po mabubuo po sa anak yung ganong mindset na grabe yung pagmamahal ng magulang ko, gusto ko sa susunod ako naman yung magbibigay sa kanila. Siguro ayun po yung isang factor bakit nabubuo sa anak yung ganong mindset na nakatulong kung paano po kami palakihin ng magulang. Totoo yun. Kasi may mga magulang din, pinag-aaral yung anak, pero sa kanila obligasyon. Di ba? Pinag-aral kita, binigay ko sa iyo ang lahat, isusumbat pa. Na by the way, pag ikaw ay isang magulang at naglabas ka nagsilang ka ng iyong mga supling, obligasyon mo talaga yon. Pero dapat, sabi nga, children are gifts from God. So pag binigyan ka ng regalo, dapat masaya ka, hindi ba? Treasure, At anong gagawin mo dun sa regalo? Ino-nurture mo. At pag na-nurture mo yung regalong yan, hindi mo na kailangan sabihing regaluhan mo ko pabalik. Magre-regalo yan. So tama sinabi niya kanina na kasi sa pagpapalaki namin, pagpapalaki sa amin ng aming mga magulang, pinuno kami ng pagmamahal. So it's more out of gratitude, no? It's more out of love. At by the way, hindi po talaga obligasyon. Sa totoo lang, hindi obligasyon ng mga anak na buhayin yung mga magulang to the point na wala na silang sariling buhay. Hindi ho yun ang Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba sa Genesis, kapag nagsama ang babae at lalaki, sila hihiwalay sa kanilang mga magulang upang magtayo ng sarili nilang buhay. Minister Ernie, alam mo kung sinabi ko sa anak ko, sa mga anak ko, both of them, sabi ko ganito, nag-aaral kayo, pinag-aaral namin kayo, that is for your future. Kami ng mami mo, as long we are here serving the Lord, you have nothing to worry. Yes. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Huwag nyo kami intindihin na kaya kayo nagsusumika para sa amin. No. That is for your future. Sapagkat kami, as long we are serving the Lord, kailanman hindi kami pababayaan. Gusto ko yung sinabi mong yun. Kasi may sasabihin, ikaw kasi worker. Hindi po. Anyone who is serving the Lord, yes. As long as ang buhay mo ay submitted, surrendered to God, you are serving the Lord. Yes. Hindi kayo kailangan may title na minister or pastor. Hindi kailangan yun. As long as you're serving the Lord, ang Diyos nagpapakilala sa iyo, malalaman mo, hindi ako pababayaan ng Diyos na ito eh. Hindi dahil sa may utang na loob ang Diyos dahil nag-full time tayo. Hindi ganoon.
No? So hindi yung talagang, Psalms 37:25. Hindi I ba? have never seen a good man Oh. abandoned by the Lord or Kaya his children nga, begging for food. ayun na nga, what is a good man is somebody who Somebody has who surrendered. put their Oo. trust in the Lord. Oo. May konti pa tayong oras at tatanungin ko siya bilang teacher. Ayan. Tatahimik na Kanina ulit yung ako. kwentuhan natin. Ano yung observation mo tungkol sa mga kabataan? Hindi naman para to, for us to see the picture, no? Anong meron pa talaga mga siya madali niya makita yun kasi generation niya ito. Yung Exposure kinikwento mo doon. kanina. Ayan, siguro po, bilang teacher po kasi, syempre po, minumulat po talaga kami sa, syempre po yung mga problema po, lalo na sa mga kabataan na tuturuan, mga tuturuan po namin, nakaano na po yan, parang nilesson po talaga namin yan kung ano yung solusyon na gagawin. Pero po pala, no, kapag ikaw po yung humarap, tas naka-encounter ka na po nung batang may ganong problema, parang medyo may shocking feeling pa rin po. Share ko lang po. Kaya yung sa nakita ko po talaga na iba po talaga yung, simulan ko po sa generation ko, tapos sa generation po na tinuturuan ko. Grade 7 po yung tinuturuan ko pong mga bata. Meron po, trigger warning lang po sa lahat. Meron po akong na-encounter na bata na po siya, may suicidal thoughts, tas nag-self-harm po. Kasi po, isang beses, nakita ko po siya habang may pa-activity po ako. Umiiyak po siya. As a teacher po, hindi rin, in-advise po sa amin na pag may ganun, syempre, hindi mo po pwedeng hayaan yung bata na, hayaan mo lang umiyak sa gilid, hindi po. So, ko po siya, in-excuse ko po siya sa labas lang po ng klase po namin. Tapos kinausap ko siya. Sabi ko, kamusta? Siyempre, kinamusta ko siya. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Pero, Babae, lalaki? babae po. Tinanong ko po siya, bakit siya umiiyak, gaya ganito. Hindi ko po tinatanong anong problema mo kasi baka po hindi po komportable yung batang Yes. sabihin. Hinayaan ko lang po siya kung ikaw bahala kung anong gusto mong sabihin. Ganyan. Tapos po, pinakita niya po sa akin yung kung saan po siya nagse-self-harm. Tapos na-shock po ako kasi hindi pa po ako nakaka-encounter ng ganon. Kasi nga po, syempre po, Nagsusugat. Christian, lumaki po ako sa Christian community. Siguro naririnig-rinig ko lang po sa iba na, ay, si ganyan, nagaganyan. Pero ako po, yung makikita ko po sa mismong harap. Pero hindi ko po pinahalata na nagulat po akong Ano gano'n. mga sugat talaga? Self-harm, yes. Tapos, kinausap ko po siya, bakit mo ginagawa yan? Tapos, ayun nga po, nag-share po siya sa akin nung meron po siyang problema, ganyan-ganito. Pinakinggan ko po siya, hindi ko po siya na, ba't ka nagaganyan? Ganyan-ganito. Kasi, nasabihan din po talaga po kami lalo na sa generation ngayon na kapag aggressive yung approach mo sa batang ganon, parang nasabi din po ni Daddy na ganon na kapag super aggressive ka sa bata or pag strictuhan mo pagdating sa ganyan, mas lalo po silang hindi magiging okay. Close lalo. Opo. So, ako po, sinabihan ko po siya, and shinare ko din po talaga yung word of God. Sinabi ko po sa kanya na kapag nakakaramdam ka ng ganyan, mag-pray ka. Or kapag naiisip mong gagawin mo yan, chat mo lang ako. Sabi ko gano'n. Sinabi ko sa kanya na hindi lang ako basta student teacher nyo ngayon. Sabi ko, pwede kayo lumapit sa akin. Pag may problema kayo, ha? Tapos biniro ko po content na hindi kong tataasan yung grades. Kaya para medyo napatawa ko naman po siya kahit papaano. Tapos, pero yung nangyari po pala yun, nag-pray po ako, sabi ko, Lord, kayo po bahala sa akin kung ano yung gusto nyong sabihin ko sa batang to. Kasi po yun, crucial po yun kung ano yung sasabihin mo dun sa bata. Hindi po pwedeng, sabi lang po ako ng sabi na hindi ko pong pinag-iisipan. Kaya pinag-pray ko po talaga. Tapos thank you, Lord, nung kinabukasan, nag-chat po yung bata sa akin. Nag-thank you po siya sa akin na super na-comfort daw po siya. Tapos, susubukan niya daw po yung in-advise ko sa kanya. Sinabihan ko rin po kasi siya na kapag may nararamdaman po siya, ganyan. Ako po kasi may journal po kasi ako. Sabi ko, pag may nararamdaman ka, sulat mo na sa journal mo, lahat ng gusto mong sabihin, lahat ng mo. Kasi, po siya may boundary po, may wall between sa kanya at sa magulang niya po, yung hindi po siya nakakapagsabi. Kaya siguro sinabi ko sa kanya, unang step siguro, sa journal mo muna isulat kung hindi mo pa kayang magsabi sa magulang mo. And ayun nga po, nakita ko nga po sa mga kabataan ngayon, kahit kung nanonood po kayo ng news, mataas po yung rate natin sa suicidal po. And super laki po ng impluwensya din po talaga ng magulang po talaga kung paano po dun sila sa bata
lalo na yung nabanggit ko po pala kay Minister Ernie, yung mga lumaki po ngayon sa gadgets po. Ngayon po ang mga bata, super slow learner na po talaga nila. Tapos, ano din po, sa pag-uugali din po nila, hindi understanding, para mabilis pong magalit, mabilis yung attention span. Ganun po yung mga kabataan po ngayon na napapansin ko, yung mga problems po. Hindi naman po lahat ng kabataan, kasi may mga kabataan pa rin naman po na maayos po yung maayos po yung kilos, maayos po yung pag-uugali. Pero kadalasan po, nung habang nagtuturo po ako, yun po yung nakita ko. Tapos po, yung pinag-iingat din po kami sa, bawal naman po talaga manakit ng bata, pero noon nga po, di ba po, nababanggit po ata ng mga nakatatanda na dati pa kami nang pinapalo kami ng ruler kapag di kami gumagawa ng assignment. Ngayon po, kahit sabihan nyo lang po pagalitan nyo lang po yung bata na, bakit di ka gumawa ng assignment? Pag ginano niyo po yung bata, kapag nagsumbong po yan sa magulang at yung magulang nagsumbong po sa principal, kami na po ang delikado. Kaya grabe po ngayon yung struggle ng teacher kung paano po didisiplinahin yung bata kasi Correct. masyado na pong binibaby. Ang thinking po kasi ng mga tao po ngayon na yung mga bata daw po ngayon ay masyadong fragile. Yes. Ganun True. daw po. Oh, true. Tapos, kapag iniisip ko po na ganun po yung sinasabi nila, makikita po natin talaga na saan po ba kasi nagsisimula ang lahat. Di ba po? family. Sa family po talaga na may mga magulang pa po minsan na sinasabi sa amin, ba't hindi pa marunong magbasa yung anak namin? Siyempre po, hindi naman po, di ba po, as a teacher, pinagtanggol yung mga teacher. Pero di ba po, ang knowledge po, nagsa-start po talaga sa loob ng tahanan. Bago po Correct. lumabas. Oo. Pangalawang teacher lang po kami. Pero ayun nga po, nakita ko po yung kaibahan ng mindset ng silang mga bata nung kami. Tapos kahit naman po kami nakita po namin yung mindset ng mga matatanda, ayun po. Ayun. So, nakita ko dito na as a teacher, yan yung mission mo eh. No? As a Christian teacher, yan yung challenge, but at the same time, that is your mission. No? Unfortunately, hindi makukuha ng one time, big time, because sabi nga, it's complicated. No? But I believe in my heart na given yung position mo as a teacher, you can impart God's love, not only through His words, but the way you would express all this truth to that person. We are all limited. No? It's still God who works in these things. So nakita ko dito yung napakagandang ministry na ibinigay sa iyo ng Panginoon na equip ka kasi galing ka sa isang family na who has given you all of these things that are necessary. And now parang tawag natin dyan, pay forward ka naman, no? So, napakaganda po. Sayang, no? Sana may oras pa. Oras na. Bisan nga, mag-uumpisa ang awit ng pag-ibig. Ako rin tinatanong ko, yung tanong mo kanina, saan ho ba tayo mag-uumpisa ng tanong? Actually, yung tanong ko, Lord, saan kami mag-uumpisa? Kasi nga, depende sa flow ng Spirit. And nakita naman natin kung saan tayo dinala ngayon. Ano? So, we have heard so many things. But it's still up to you to make the choice. And we pray na ang Diyos ay, hindi yung sabihin na, ay mali ka. Kundi yung, ay may mas magandang paraan. May mas maayos na katwiran. May mas maayos na karunungan na kung pakikinggan lang natin ang Diyos, naku, sobra-sobra ang reward na yan. No? So, bago tayo magtapos ay aawit ang ating dalaginding. Napakaganda nung kanya. One of my favorite, You Are Wonderful. Okay. You are wonderful. Wow, everyone watches. You store up blessings for those who honor and trust you. I will praise you, Lord.
Once I was broken, now you made me whole. Not on what I did, but on what you have done for me. I thank you, my Father. I live by your grace alone. It's no longer I that lives, but Christ lives in me. Now I live by your grace alone. May they see you in me, for I live because of you. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord. I love that song. I Yes, really love me that too. song. It talks about the grace of God. At sorry po, at kailangan magpaalam na uli kami. Maraming salamat po. And I hope and pray that yung ginamit nilang mag-ama na salita, reflect on this, no? Reflect on what you heard. And you make that choice. And we pray that you make the right choice, and that is to heed the voice of God and to hear the voice of God. So, kami ay aawit. Ayan. Thank you, Lord. Nagtanong ako nabuko ulit na nagtatanong ako. Nakakatuwa. Sige. Yes, thank you, Lord. Si Jesus ang aking kalakasan. Si Jesus ang batong di matitinan. Matibay na muog at Tanging tanggulan ang sa atin ay mag-iingat. Jesus, ang daan at katotohanan. Kay Jesus, may buhay na walang hanggan. Tinapay na buhay, ilaw ng sanlibutan, makapangyarihang Diyos, magpakailanman. Hallelujah, purihin ka. Hallelujah, pasalamatan siya. Hallelujah, sambahin siya. Awitan siya ng may kagalakan. Awitan siya ng may kagalakan. Awitan siya ng may kagalakan. God bless us all. And good morning. 2 Timothy 2:2